Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong balita. GMA News. Grabe ito. Mga resibo na di umano ang Pangulo mismo ay talagang nakakatanggap ng kickback galing sa flood control scandal inilabas ng Makabayan Black. Text messages between the President and yung alleged bagman, yung nag-resign na Yusek Adrian Bersamin, yung pinangalanan ni Saldico. Wow! Grabe! Pakinggan natin. Mano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatandang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Saldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Kahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Aba. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Tino at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Ulo. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at Ulo. ng ilang abogado sa bahay ni Leviste.
Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Malacanang, walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo na mula raw sa mga nais magpatalsik sa kanya. La. Tina Panganiban Perez, nagbabalita. Okay, so salamat Congressman Leandro Libeste. Kaya maraming nagtatangka sa buhay niya, maraming gusto siyang patahimikin. Diba may balita na inooperan siya ng kapwa niya kongresista na magbakasyon sa abroad. Huwag lang niyang ilabas ang kanyang mga ebidensya. Eh sabi niya, ayokong magbakasyon. So ito ngayon, nilabas niya na. Ang galing oh. Magaling yung diskarte niya dahil hindi siya mismo ang naglabas muna. Para bang may suspense. Ibinigay niya sa mga napapagkatiwalaan niyang grupo o congressman. And maganda itong Makabayan Black. Minsan, binabatikos natin ng Makabayan Black dahil makakaliwa, mga ano. But this time, kailangan natin ng Makabayan Black dahil tutuhanan yung kanilang hangarin na ma-impeach ang Pangulo. Kailang binasura ng Committee on Justice. Itong si Congressman Edgar Erisay, tutuhanan yung gusto niyang reforma. Sabi nga niya is, 50 years na ako sa politika. Malapit na akong mawala sa mundong ito o sa politika. I will do it right. Gawin ko na ang tama. Ito na ngayon. So, napaka-exciting po itong mga development. I believe marami pa itong pasabaw. Auntie Claire, sabi lang niya na kasinungalingan yan. Well, madaling magsabi ng kasinungalingan. Ba't ang labanan? Battle of court of public opinion. Negative. Palagi ng consistent negative ang net satisfaction rating ng Pangulo. With this, nako, nanalo sila sa impeachment dahil hindi natuloy. But doon sa court of public opinion, yung paniniwala ng taong bayan, tuloy-tuloy pagbulusok. And now, the end is near. And so they face the final curtain. Okay, so, abangan ang susunod na kabanata. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. ug karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya gero. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni kato. Nakayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Ba't pa man na bulan? Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Ang mga atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na da imong edad ante?
57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mga po ante? Unom. Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.